mga kaibigan ni Joma Sison na ngayon lumalabas talaga na mga kaliwang-kaliwa dahil doon namatay yung Secretary General ng ah, Kabataan Party List sa mismong giyera na nangyari dyan sa Occidental Mindoro. No? Ngayon galit na sila. Mukhang maghihiwalay na ng landas. Magsasaulian ng kandila si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at saka yung CPP-NPA Front Organizations, Makabayan Bloc. Nagsalita na si yung Alliance of Communist Teachers, Concerned Teachers, si Franz Castro. Nagsalita na mismong si Akbayan, Senator Risa Ontiveros. Si Kabataan Party List dati na nagti-TikTok, si Raul, no? Manuel. So, sabi nila, ginamit sila, di ba? Oh. Ngayon, pag nangyari yan, maghahalo ang balat sa tinalupan dyan sa Kongreso. Nabanggit mo nga, possible na gamitin ito sa political na galaw, hakbang para labanan or against dito kay Vice President Sara Duterte sa posibleng impeachment po, no? Nakikita nyo po ba, considering nasa mga mahigit 2 taon na lang bago po muling magkakaroon ng national na halalan po, na nakikita nyo ba na magre-recalibrate din yung mga kongresista, mga mambabatas na nasa kongreso po sa pag-consider dito sa impeachment? Kasi alam naman natin, marami pong mga grupo ang nagpahayag ng pagtutol nga dito po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. And nitong nakalipas na halalan, nakita naman natin kung ano yung naging epekto. Kung saan inamin din ng mga congressman during sa kanilang panunuyo, sa kanilang mga constituents, anong dahilan, bakit sila pumirma doon sa impeachment. Kasi kailangan din nila ng pondo po at maaring maulit yan. Pero nakikita nyo po ba na magkakaroon ng pagdadalawang isip yung mga nasa kongreso ukol dito po sa impeachment versus VP Sara? May dalawang pagbabago na mangyayari, Admar, no? Hindi lang recalibration. Ito'y redirection. Number 1, yung talagang mga dilaw at saka pink, pati na yung mga anong tawag nito, pro-Marcos. Magdadalawang isip yan. Kasi nagbabago. Kita mo nga ngayon, may iba ng tono, may mga kumakanta na, no? May mga bumabaliktad na. On the other hand, yung masidhi na marubdob na nagamit ng Marcos administration para itulak ang mga impeachment in the 19th Congress, kung matatandaan mo. Impeachment 1, 2, 3, puro kaliwa. Di ba? Ang pasimuno niyan, kung titignan mo, kung ba magbabalik tanaw ka, ang pasimuno sa impeachment 1, 2, 3, kaliwa. Di ba? Mga kaibigan ni Joma Sison na ngayon lumalabas talaga na mga kaliwang-kaliwa dahil doon namatay yung Secretary General ng Kabataan Party List sa mismong giyera na nangyari dyan sa Occidental Mindoro. No? Ngayon galit na sila. Mukhang maghihiwalay na ng landas. Magsasaulian ng kandila si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, at saka yung CPP-NPA Front Organizations, Makabayan Bloc. In other words, baka hindi lamang si VP Sara ang mapapaila ng impeachment sa February 6. Baka mas mauna pang mapaila ng impeachment complaint si Bongbong Marcos at ang pasimuno yung Makabayan Bloc. Diba? Nagsalita na yung Alliance of Communist Teachers, Concerned Teachers, si Franz Castro. Nagsalita na mismong si Akbayan, Senator Risa Ontiveros. Si Kabataan Party List dati na nagti-TikTok, si Raul, no? Manuel. So, sabi nila, ginamit sila, di ba? Oh.
Ngayon, pag nangyari yan, maghahalo ang balat sa tinalupan dyan sa Kongreso. Pag nangyari yan, kasi itong mga progressive bloc, kumisan umaandar yan ng walang pera, madalas, no? So, pag silang, sa Bisaya pa, pag silang mangusog, silang proponent ng impeachment laban kay Marcos, na etot na, no? As against a February 6 impeachment against VP Sara na kailangan mong gatungan yung mga congressman ng kung ano-anong panggatong para lang mag-file sila. At saka remember, in the next few days, magkakaroon ng pagbabago sa Senado. Lulusot man yan sa baba, hindi makakalusot sa taas. So, will they gamble and exercise in futility against A. Duterte na nagsabi, hindi naman ako tumatakbong presidente, ba't ba kayo balisang-balisa at gusto nyong ako'y matanggal? O, di ba? Opo. Tsaka Manong Jay, hugas kamay ulit itong palasyo dito po sa usapin ng impeachment, muling pagbuhay ng impeachment kasi possible daw itong Makabayan Bloc muli yung maghahain ng panibagong impeachment nga laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang giit po ni Yusek Castro na yung pagsasampa daw ng impeachment complaint ng anumang grupo, hindi raw po saklaw o sakop ng Pangulo. Walang napag-uusapan daw sa anumang meeting patungkol sa impeachment ng Vice Presidente. Ang tugon daw ng Pangulo sa lahat, para sa lahat, ang dapat managot ay dapat managot. Yun lang po, no? So, kumbaga, tingnan natin yung consistency po. Kasi, tinanong din siya ulit na... tinanong din siya ulit po. Opo, Manong Jay? Baka maitbulaga sila na akala nila yung kaliwa magpapile ng impeachment laban kay Inday, sila pala ang papile ng impeachment. Opo. Tingnan ko lang natin, Manong Jay, yung consistency ng kanilang mga... Matagal na rin nilang sinasabi ito na hindi daw sakop ng Pangulo. Bagamat meron ding unang pahayag ang Pangulo na hindi daw makakabuti nga itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero dito, tinanong ulit siya ng media sa press briefing kahapon na baka pwedeng kausapin ng Pangulo ang Kamara na maiwasan ulit yung ganoong pangyayari since ang impeachment laban kay VP Sara last year ay failure of impeachment. Pero sumagot itong si Yusek Castro, failure of impeachment. On our part, we cannot say that it is a failure of impeachment. Sinagot ulit niya na akala ko ba walang pero meron silang komento rin patungkol dito sa impeachment, Manong Jay. So anong basa mo rito? Alam mo, kuminsan pag pinapakinggan, hindi kuminsan, madalas, itong mga huling araw, pag pinapakinggan ko si Yusek Claire Castro, parang, ano ba ito, abogada ba ito, mentally challenged ito. Parang kasi, balintuna lahat yung mga statement niya. Kaya, wala ng kredibilidad. Kaya nga yung spokesman ngayon, si Bongbong Marcos na mismo. No, di ba? SSS, siya na nag-a-announce, GSIS, siya na nag-a-announce, DSWD, siya na nag-a-announce, pati pension plan, siya na nag-a-announce. Kasi nga, wala ng kredibilidad eh. Sa totoo lang, kaya sirang-sira si Bongbong Marcos sa publiko, isa sa mga dahilan dyan, si Claire Castro. Oh. So, when Claire speaks, yung kabila na ang paniwalaan mo kasi malabo ito. Ganun. So, mahirap pag meron kang spokesperson na prejudge na ng publiko. Parang pinagtatawanan na nga ng publiko eh.